Bumigay. Ah. Ito na. Ito. Ah. Sa kuha ng drone kaninang umaga, makikita ang bubuhong bahagi ng Santa Maria Capagan Bridge. Ah. Apat na sasakyan ang napinsala Gumuho na. Patay tayo dyan. Works and Highways o DPWH, Ah. may kargang malalaking tipak na bato ang 10-wheeler Nako. na dahilan raw ng pagbigay ng tulay. Hindi pala matibay Ito ang na, pinagawa. mga kababayan, natatawa ako dito. Diyos ko po. Ito na ba yung sinasabi ninyong build? Ito ba ang sinasabi ninyo na build ni Maudigs? Kakatakot. Duterte legacy. Ito yung hinahanap ko eh. Ito yung hinahanap ko na build project ni Duterte nung siya ang presidente. Ang tanong, ang sagot, Got. Bakit bumigay ang kakatapos lang i-repair na tulay? Tandaan ninyo Ay, substandard. Hindi build. This is repair. Substandard yan. I-repair lamang. Kakatapos lang ang pag-repair ng tulay bumigay. Ngayon, ang tanong mga kababayan, gaano nga ba kabigat ang sasakyan na pwedeng dumaan dyan? Yeah? At bakit bumigay? Isa lang ang para sa akin. Baka naman kasi substandard ang mga Correct. materials na ginamit. Correct. Hindi basta-bastang bumigay ang isang tulay kung alam mo naman nakakagawa lang or bagong gawa lang, maliban kung ang ginamit na materialis ay mga substandard. Ano bang ibig sabihin ng substandard? Para ka lang bumili ng plato, kutsara, baso sa Divisoria na made in China. Mga tag-5. Plato, kutsara, baso, tinidor, tag-5. Walang made quality. in China. Substandard. Yan po ang ibig sabihin. At ang sabi pa nga dito, kasalanan daw ito ng truck na nagbuhat ng malalaking bato. Kaya bumigay. Ay, naku po. Anong pag-iisip yan? Bagong repair. Naku. Ninaanan ng truck. Bumigay. Imposible naman. Hindi naman siguro ito padaanan kung hindi patuyo ang simento. Maliban na lang kung tinipid sa simento. Tag-5 ang hollow block at ano pa nga ba kung hindi tinipid yan? Lahat yan ng materyales, tinipid. Kayo, maniwala kayo, Sir Patrick Lopez, na kasalanan ng tin-wheeler. Di ba? Kasalanan pa ng truck na bumigay. Tandaan ninyo, kung ilang araw to mula nung dinaanan or binuksan, di sana, noon pa to bumigay. Bakit? Kasalanan pa ng truck, kaya bumigay. Ito mga kababayan, pakita ko sa inyo. Ito yung tulay. Ito yung parte na bumigay. Ngayon, kung kasalanan ng truck yan, kaya bumigay yung tulay na yan, bakit dito sa unahan na dinaanan ng truck hindi bumigay? At bakit hanggang sa pangatlo siya bumigay? So, ibig sabihin, una, matibay, pangalawa, matibay-tibay, pangatlo, lupok. Marupok na. Bakit ganon? Di sana, sa umpisa pa lang nung pagpasok ng truck, bumigay na ang tulay kung mabigat talaga siya. Bakit pagdating pa sa dulo, tsaka nang bumigay? So, ibig sabihin, yung dito matibay-tibay, yung pangalawa, yung una matibay. Pangalawang rule, matibay-tibay. Pangatlo, marupok. So, bakit nga ba nagkaganyan? Sino ba ang DPWH secretary nito? Nako, mga kababayan, pakinggan natin. Ayon sa mga otoridad, 2 buwan pa lamang nang matapos ang retrofitting ng nasabing tulay at tanging mga maliliit lang na sasakyan ang pinapayagan sanang dumaan dito. Gumawa ka ng napakalaking tulay, tapos maliliit lang na sasakyan ang pwedeng dumaan. So, saan mo padaanin yung mga sasakyang iba? Tungang. Di ba? Gumawa ka pa ng tulay, mga maliliit lang pala na truck ang dadaan. Loko. Kaya, ito. Ang standard na capacity ng mga tulay natin ay 45 tons. We estimated approximately yung karga lang niya is already more or less 87.39 tons. Plus yung vehicle weight pa natin
Ito ha. Sa mga hindi po nakakaalam sa ibig sabihin ng mga tons. Yung mga kilo, mga bigat. 1,000 kilo, Ang sabi 1 dito, ton. ang standard capacity ng Ay, mga tulay natin ay nako. 45 tons. Mm. Ngayon, we estimated approximately yung karga niya is already 87.3 tons. Tapos yung Plus yung vehicle sasakyan, rate is 15 15 tons. ton. So, nagtotal of 100 102 plus. tons gross vehicle weight ng dump truck. Mm. Ang tanong ngayon, mga kababayan, anong klase ba yung karga ng dump truck? Bakit ganun kabigat? Saan niya dadalhin ganun kabigat na mga bato? Di ba? At hindi naman po siguro bobo ang nagmaniho ng sasakyan. Kasi sa gilid pa lang ng tulay, may nakalagay na yan. Only 3 tons lang ang pwede, 10 tons lang ang pwede. Hindi dadaan. At mismong sa Waze or sa Google Map, nakatatak yan. Bawal ka dumaan dyan kasi mabigat ang iyong dinadala. Nakatatak sa Waze at sa Google Map yan. Bawal kang dumaan kasi merong nakalagay dyan. Mag-a-alert yan. Height. Tulay ito. Weight. Mabigat ang dala mo. Tsaka weight. Ilang tons lang yan pwede. At saka take note mga kababayan, yung sasakyan na 10-wheelers na sinasabi nila, kung galing sa Maynila yan, di ba? Bago ka dumaan, papuntang probinsya, tinitimbang yung gulong, may chine-check. Di ba? Di ba napansin ninyo, punta kayo ng papuntang Subic. Lahat ng mga dumadaan sa Subic, chine-check ang bigat ng gulong. Di ba? Correct. Lahat ng dumaan papuntang Subic, papuntang Clark, Pampanga, lahat ng gulong, chine-check. So paano nangyari na mapunta sa probinsya ang 10-wheelers na hindi chine-check? Chine-check ang mga gulong. Kasalanan pa. Kasalanan pa ng sasakyan. Shout out Kent, alam na, build, sabi ni Ilocano musician. Bagong gawa yan, tapos nung 2019, kaso hindi ginamit kasi nakita nila na hindi pwedeng gamitin dahil mahina daw ang pundasyon. Kaya pwedeng gamitin, mahina daw ang pundasyon. Kaya ni-repair nila, tapos pinagbawal ang truck, kaso pinayagan ng guard. Ngayon mga kababayan, gumawa kayo ng tulay. Hindi pinapadaanan kasi mahina ang pundasyon. Ito ba ang sinasabi ninyo na Duterte legacy? Paki-explain mga kababayan. Ito ba ang sinasabi ninyo na Duterte legacy? Tinipid ang tulay? Hindi pinadaanan kasi mahina ang pundasyon? Tapos ni-rebuild ulit, ni-repair? Pumalpak na naman? Magkanong ginastos nung paggawa at magkanong ginastos nung pa-repair? My God! Ito ba yung sinasabi niyong pinagyayabang ninyong build? Putang inang build na yan. Total tayo ng 102. Gross vehicle weight ng dump truck. Ngayon. Nagpapagaling na sa ospital ang mga biktima habang isa ang kritikal. Ayon sa DPWH, hawak na ng pulisya ang driver ng truck para sa investigasyon. Patuloy naman ang assessment ng DPWH. Hawak pa ng DPWH, ng pulisya, ang driver. Duta legacy, build pa more. Ito mga comment, babasahin natin. Sinisi na naman lahat sa driver. Di naman babagsak yung tulay kung maganda ang pagkagawa at lalong di yan i-renovate kung umpisa pa lang maganda talaga pagkagawa. Bakit nga ba hindi pinadaanan? Kasi mahina ang pundasyon, tinipid ang materyales. Pangalawa, ni-repair kasi nga mahina ang pundasyon. Magkanong nagastos nung paggawa? Magkanong nagastos nung ni-repair? At bakit nung dinaanan ngayon bumigay na naman? Unang gawa, kinupitan. Pangalawang gawa, kinupitan ulit. Pangatlo, bumagsak na. Eto na. Wala nang ibinigay. Ng pagbagsak ng tulay. Kaka-repair lang pala. BBM legacy. Ay! Ito po speaking of ni-repair, hindi po BBM. Actually, wala pong, sabihin natin ni-repair kasi mahina ang pundasyon. Tapos, BBM legacy na. Bakit ni-repair ng BBM legacy kung magaling at hindi kurakot ang Duterte legacy?
Di ba? Isisi ninyo ngayon. Kasi nung ni-repair ni BBM, bumagsak pa rin ang tulay. Aba, kung hindi kurakot ang Duterte legacy, edi sana hindi i-repair ng BBM legacy yan. Kahit anong repair mo dyan, ito yan ganito. Para kang bumili ng bracelet na bangle. May ganito para kang bumili, itong style ng tulay na to, para kang bumili ng bracelet na bangle. Bakit? Bumili ka, pag tinignan mo, malaki buo. Pero pag pinisa mo, halo ang loob. Kahit i-repair mo yan ang i-repair, kahit tapalan mo ng tapalan, kung walang laman ang loob, UUP pa rin yan. Ganon yun. Huwag niyong isisi, kung ni-repair na sa BBM, administration ng tulay, ang isisi ninyo dyan kung bakit ginawa nilang halo ang loob ng tulay. Kasi para kang bumili dito ng para kang bumili dito ng ganito. Tingnan, bumili ako ng lapel. Ito, malaking laman ng lapel, buo. Makita mo, matibay. Tak, tak, tak. Pag binuksan mo walang laman sa loob yan. Butas-butas yan. Di ba? Para hindi ka mahalatang walang laman sa loob, isara mo ng ayos. Di ba? Buong tignan. Para ka lang bumili ng bracelet niya na bangle Tignan mo, wow, ang laki. Magkano kalaki ang niyan? Gaano kabigat yan? Ending, halo lang pala. Bakit? Halo ang gitna. Magaan. Tapos ngayon, isisisi ninyo. Ni-repair pala ng BBM legacy. Di kasalanan ng BBM legacy yan. Huwag kasi kayong magtayo ng proyekto na palpak. Kasi ito, nagpapatunay lang na si BBM naging presidente, sumalo sa problema ni Duterte. Di ba? Carl Torrijos, ang Pau, di ba? Ang hirap kasi sa inyo. Pilit ninyong gagayahin si Marcos Sr. San Juanico Bridge. Pilit ninyong lagpasan. Pero putang inang yan, yung nilagpas ninyo. Mahaba nga yung tulay. Yung tulay dyan sa Cebu, na Duterte legacy, mag-ingat kayo dyan. Baka yan naman yung sunod na bibigay. Di ba? Pilit ninyong gayahin ang Marcos Senior Administrasyon. Tapos ngayon, sasabihin ninyo, hindi nakasalanan ng Duterte legacy yan. Kasalanan na ng Marcos legacy kasi ni-repair pala. Kahit anong repair mo dyan, kung ang Pau yung loob ng tulay, dapat unang imbestigahan dyan yung nagpagawa. Huwag niyong imbestigahan yung nag-repair kasi kahit anong repair mo dyan, kung walang laman yung gitna, hindi naman po pwedeng butasin ulit ng government ni Marcos yan at patayuan ulit. Maliban na lang kung magtayo ng ibang tulay. Kasi walang mangyayari dyan. Pwede mong tanggalin yung tulay at i-check mo yung loob ng hollow block or yung simento. Kasi pag gumawa kasi kayo ng tulay, mga kababayan, putol-putol yan. Yung kaputol niyan, binubuhat lang ng crane. Dinudugtong-dugtong lang yan. Pero yung kaputol na yun na binubuhat ng crane, kung hindi maayos ang mga bakal, mga minerales, mga aparato, yung mga ginagamit doon, kung puro substandard, sira pa rin. Tingnan nyo San Juanico Bridge, 52 years old na. Tama, Sir Kent, wasak na ang tulay. Ngayon, pagyayabang na, Mamirian Suzuki, hilo po. Ipagmamayabang na naman nila yan. Bill, Duterte legacy, putang ina, bumagsak. Tatak Duterte yan. Pag dumaan ka, bagsak. Putang ina, palpak. Alam nyo, si Pangulong Bongbong Marcos sumasalo sa mga kapalpakan ni Digong. Hindi po ba kayo nahihiya? Sigaw kayo ng sigaw, Duterte. Tapos ang isisigaw na naman mga DDS dito, di bali nang bumagsak, at least may tulay. At least pinagawa, hindi kinurakot. Putang ina, kaya nga pumalpak, kaya nga bumagsak, kasi kinurakot ano bang kadahilanan yan? Mamusana Ragudo, Ketri, Mamadil Jimenez. Ano bang kadahilanan kung bakit bumagsak yan? Sasabihin na naman mga DDS yan, di bali nang bumagsak, at least may nagawa. Putang ina nyo, sabihin nyo na lang talagang palpak. Di bali nang bumagsak, at least may nagawa. Putang ina, bumagsak naman. May nagawa ka nga. Pero
pero wala kang kasiguraduhan kung safe ka bang dadaan. Huwag niyo sabihin, dito sa comment na basa ko kanina, ulit lang ha, basahin ko ulit. Natawa ako. Ito ang sabi, Ani bang sugatan ito. Ang sabi, which is true? Letter A, engineer ng DPWH, bobo. Letter B, corruption government. Letter C, both of the above. Di both. Diba? Yeah, all of the above daw. Hmm. Which is true? Ano daw ang totoo kung bakit bumagsak ang tulay? All of the Letter above. A, bobo na engineer ng DPWH. Letter B, corrupt government. O letter C, all of the above.